Not really. Ay, oo. Nepotism. Oo nga, pwede. Kaya buti na lang talaga hindi sila nagtagumpay sa balak nilang pabagsakin si PBBM. Nga. Malabo sila magtagumpay. Kasi nga, ang basihan, ang foundation nilang 32 meters, ay 32 million, is just only 32 meters lang ang kayang punuin. Plus the KOJC members na 8 million daw. Na 8 meters lang ang kayang punuin, di pala million. Correct. Alam niyo, ito, ganito lang po yung kadali kwentahin eh. Okay? Ito lang kadali yan eh. May mga nagtatanong kasi, paano daw nangyari na si Sarah daw ay 32M? Diba? May nag-comment nun eh. Tingnan nyo ha. Bakit si Sarah naka 32M kung talagang malakas si PBBM na naka 31 million lamang? Okay. Ngayon, ang paliwanag ko po dito ay ano yan, dito. Yung 31 million ni Sarah ni Sarah ay mga Marcos supporters and loyalists, of course. Yan. Okay, 32M. So, kay PBBM 31, mali pala yan. Ito, 32M kay Sarah. Diba? Tapos 31M kay PBBM. Yan. So ngayon, ililis mo lamang kasi bakit daw po may sobra? Actually, may sobra pa talaga yan, 31.6. Tapos kay Sarah, 32 point na something yan. Pero walang 1 million ang lamang. Sabihin natin nasa 500K. So yung excess po dyan, o yung difference ng 32M, yung difference niyan, ito ay anti-Marcos talaga. Yan. Okay? So 31 point something. Sabihin na natin na hindi naman po talagang solid ito kay PBBM na loyalist. Pero mga Marcos supporters sila. Ganoon na lang. So nakuha nilang binoto rin si Sarah. Tapos, yung excess po rito, ba't lamang si Sarah, ito po yung mga anti-Marcos na mga botante, mga dilawan. No. Pareho nung panahon ng tatay niya, lamang ng 2 milyon mahigit ang boto ni Duterte kay SBBM nung tumakbo itong VP. Nandun po kasi yung mga lamang na yun, yung diferensya sa mga anti-Marcos yung mga yon. Talagang solid na bumoto yon. Ang kapansin-pansin nga po rito nung panahon ni Sarah noong 2022, umikli pa nga yung gap eh. Umikli pa yung diferensya nila ni PBBM. Umikli. Ibig sabihin, may mga anti-Marcos na iba na ang ibinoto. Hindi na Duterte nang hinawa. Kasi dapat lalaki pa yan eh. Di ba? Okay, next tayo ngayon. Merong Isko Sara, di ba? Merong Rosa. Ano ba yung Rosa na yon? Alam ko, Leni Robredo and then Sara. Correct. May mga nagsisin, mga anti-Marcos. Sabi nila, yung mga yun daw yung mga kumalas kasi na-realize sila na pati sila nadali ni Digong, nabudol. And Brenda Dicano, maraming salamat po. Pasensya na, hindi ko agad nabasa. Thank you so much po sa pamasko. Okay, next natin ito. Hinyo. Ako si Poy. Poy pa lang, because ito hindi pala two-way. Yan pala, Poy. Yan. Update tayo rito sa case ni Maharlika at ni Poy Quiñones.
Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong kaso ni Maharlika, o kaso ni Poy Quiñones laban kay Maharlika, another defamation case. So, meron akong nakausap na na nakakaintindi po ng sistemang legal diyan ho sa California, okay? Kasama rin natin dito, kaklase rin natin, pero higit mas magaling naman sa akin 'yon. Okay, kasi iba yung sistema nila sa Pilipinas saka sa Amerika iba eh. Now, yun pong napakahalagang motion ni Maharlika, which is yung anti-SLAPP motion, yun po pala ay nabasura. Okay? Nabasura pala yun. Pero, ito po yung pinaka, update na nangyari. That was September 19, 2024. Okay? Yan. So, ano ho ba ang nangyari doon sa isinampang reklamo ni Maharlika? No, to appellant, sabi dyan, your appeal has been placed in default pursuant to rules of court, Rule 18.140 for reasons indicated below. So ano po ba yung reasons that are indicated below? And will be referred to the Court of Appeal for dismissal if you fail to correct the defects and comply with the notice by the due date indicated below. Ano po yun? Ito po yung failure niya. Okay? Meron kasi silang inapila na merong na-dismiss, dalawa yung motion niya eh. Merong na-dismiss, tapos merong isa pa siyang motion. Kaso, na-dismiss. Pag-usapan din natin yon. Tinay. Eto. Sabi rito, nabiguraw po si Maharlika na magbayad ng reporter's transcript or take alternative actions required by CRC, Rule 8.130. Then, if you designate reporter's transcript, please submit payment at the time of filing. And then yung number 9, failure to timely pay $50. Nako, mga DDS dyan, tulungan nyo si Maharlika. Hindi po nakabayad kahit $50. Diba? Baka naman, gusto nyong tulungan, maawa na kayo. Abot-abot na yung kahihiyan. Okay? So, ayan ang nangyari. Now, meron po kasing, ito ha, puntahan natin ito. Napakahalaga nito eh. So, noong July 10, siya po ay nagkaroon po sila ng hearing ng anti-SLAPP. Ano ho ba yung anti-SLAPP? Okay. Ang anti-SLAPP, ito yung katulad ng ginamit niya kay Kiko Pangilinan na dati, na kung saan ang purpose po nito ay para para pa-dismiss, maipabasura yung kaso, yung kasong isinampa na defamation laban sa kanya. So, the California law or yung ito mismo yung anti-SLAPP, it allows the court to dismiss lawsuits that are intended, tandaan nyo ha, yung meron tinatawag pong chilling effect or simply to silence the critics, mapatahimik yung mga kritiko. Okay, so yan po ay protected ng tinatawag na First Amendment rights dyan po sa Amerika. So, itong batas na to or statute na tinatawag, nagagamit ito para maiwasan yung mga tao na kinakasuhan, na pumupuna lang naman sila legitimately ng pagpuna nila, hindi yung paninira. Usually sa mga politiko, sa mga personalities, yan. Para maiwas na sila sa napaka-expensive na mga demandahan na ang layunin lang naman din ng kasong isinampalaban sa kanila para sila ay patahimikin. Okay? Usually yun yung mga ganong klase na ang hinihingi nilang magiging kapalit, alam nila yung taong ito ay madaldal, pinupuna sila lagi, so kakasuhan nila. Diba? So sa Amerika hindi pwede yung ganon. Okay? Pero ang tao pong ito, si Poy naman, isang pribadong fashion designer, 'di ba? Tapos
sunod-sunod na rin ang mga reklamo ni Maharlika o reklamo laban kay Maharlika na nanggagaling dito sa Pilipinas. So yun po ngayon ang problema niya. Now, dyan ho sa US, meron dyan tinatawag na na yung mga penalties like yung eto, daanan muna natin dito para malinaw. So itong anti-slap motion niya, July 10 yan. Okay? So ang resulta po nito, na-denied po ang anti-slap na sinampa ni Maharlika. Okay. Now, noong July 25, the opposition defendants motion to strike. So, alam ko ang nangyari dito sa ginawa nila ay inapila nila ito. Tapos, tawag dito, baga parang napagbigyan na, sige, dinggin ulit natin. Yun. Now, July 31, so response defendant Claire Contreras response to plaintiff's evidentiary objections to defendants' evidence filed by Claire Contreras. Okay. And then September 19, notice of default. Ito na nga yun, hindi sila nagbayad, na notice of default sila. Ano ba magiging epekto ng notice of default? Pagka ganyang notice of default, ibig sabihin po, meron kayong failure to do something, failure to comply. So, ibig sabihin, non-compliant doon si Maharlika. Ayun nga, bayad-bayad. Diba? So, yun ang naging problema dyan ni Maharlika. So, September 5, in Department 55 hearing on motion order for an order allowing plaintiff leave to conduct limited discovery necessary to oppose Claire Contreras. Cannot held and hearing. Okay. Now, meron siya rito yung isa kasing petition ni Maharlika. Teka ha. Meron siyang isang motion dito na defendant's motion to strike references. Ito, punitive damages and attorney's fees. July 25 po ito. Okay, ito yung kanyang tingin ko ito yung yung dito siya na default Diyan. Yung plaintiff's opposition to defendant's motion to strike references to punitive damages and attorney's fees from the complainant. Okay. Now, balikan natin ito. Okay. So, sa California Civil Code 3294, ito pong plaintiff, ibig sabihin yung nagre-reklamo, which is si Poy Quiñones. So, pwede ho siyang ma-award ng tinatawag na punitive damages, sabi, if there is a clear and convincing evidence that Maharlika, okay, in their case is guilty of, alin dyan, oppression, fraud, or malice. Dito naman, maliwanag na maliwanag sa ginagawa ni Maharlika sa mga kaalyado, mga nadikit sa ating o nagkaroon ng kaugnayan dito po sa ating First Lady KF Elisa. Di ba may fashion pa siya dyan, sila ni Abel dyan sa Malacanang Palace. Di ba? Kaya lang, lahat ng nadidikit kay na FL, sinisiraan nito si Maharlika. So, sinasabi rito, pag napatunayan yan ni Poy, yung hinihingi po ni Poy na 2 million, pwede pa ho daw yang lumaki. Okay, pwede pang lumaki yan. Bakit? Considering, okay, di ba may tinatawag na compensatory damages? Sabi, in tort law, compensatory damages, also known as actual damages, are damages awarded by a court equivalent to the loss a party suffered. If a party right was technically violated but they suffered no harm or losses, a court may instead grant nominal damages. Now, in the case of Poy, fashion designer siya, sabi niya, maraming ng mga nawala sa akin na dapat kumita ako ng mga malalaki. Sabi ni Poy. Pag napatunayan ni Poy yun, for example, makita na pagkatapos ng iskandalong ginawang ito ni Maharlika laban sa kanya na paninira at paghukay nung mga dati niyang kasalanan na meron kasing issue ng copyright infringement si Poy dati. Bumili siya ng mga damit tapos tinanggal niya kasi parang hindi naman siguro intention ganun lagi
madalian. So ang ginawa ngayon, tinanggalan nila yung etiketa, pinalitan ng sarili niyang etiketa. Ganon yung ginawa nila. So natuklasan yon. Pero, Diyos ko po, isang dekada na ho ata mahigit yun. Ang tanong, bakit kailangang hukayin ito ni Maharlika even though that case is already sleeping, di ba? It's in social media. So anong intention doon? Definitely may malice. Di ba? Kasi imposible sabihin mo, concern ka lang sa taong bayan, niloloko. Paano panlolokohin doon ni Poy? And after that, wala nang sumunod na mga ganong kaso si Poy. At nasettle niya yon. So, plus yung paninirang ginagawa nito sa kanya, di ba? Ngayon, nung March 1 yan, sinampahan ng kaso si Maharlika. So, kung i-grant ng jury etong $2 million na hinihingi ni Poy, ay dun sa kausap ko, pagdating dun sa punitive compensation, kukwentahin din po yun. Pwede hong mas malaki pa kapag ito talaga ay napatunayan. Now, bakit po sinabi kong delikado at pwedeng lumaki pa? Kasi nga na-dismiss yung isinampa ni Maharlika na anti-slap. Okay, yung anti-slap na isinampa niya. Ito kasi yung anti-slap, titignan lang rito, ano to? Sinampahan mo ng kaso si ganito para hindi ka na niya tirahin, hindi ka na niya punahin. Bakit? Ano bang ginawa mo dati? Di ba? Titignan yun, titimbangin yun. Kailangan mapatunayan din nila Maharlika yun. Ha? Ako, criticize ko lang naman siya na may kinalaman sa kanyang trabaho. Pero, ano naman hindi ko naman na siya inaraw-araw doon Ang problema, inaraw-araw ni Maharlika, talagang malinaw na malinaw ang paninira niya at para maapektuhan, masira ang kabuhayan nito ni Poy Quiñones. Yan lang, na-dismiss dyan yung kaso, na-dismiss dyan yung motion ni Maharlika. Pero again, mga kababayan, gusto ko lang ding i-clarify, tuloy pa rin po ang kaso. Okay? Katunayan nga nito, next year pa, ang schedule na, February pa yata, kung na nagkakamali, 2025, ang susunod na hearing ng kaso na to ni Maharlika. Okay? Sabi nito, September 19, DAC entries, an appeal notice of default issued and filed by clerk. Hearing or to leave. Okay. So kung kayo may account, may $50, pwede nyo ma-access lahat ng mga dokumento yata dyan sa Trellis. Available sa online, kaya lang may mga bayad yung mga dokumento. Pero sa nakausap ko, yun lang yung paglilinaw doon na hindi lang 2 million ang lawsuit. Isa pa, sabi nga niya, sa tingin ko nga itong kasong to ni Maharlikan, but na tawag dito, ito yung kanyang conservative estimate daw ay nasa $500 per hour. Kasi po, bakit po ganun kamahal ang singil ng abogado kay Maharlika? Tinitignan pa pala kasi rito yung halaga ng hinihingi sa kaso. Ito ay multi-million-dollar lawsuit. So, yung abogado, normal lang na humingi ng at least po $500 per hour. Minsan tumatagal pa raw po ng 4 na oras yan. Naku, sana araw-araw ang hearing, So, malaki yung tawag dito, malaki yung possibility na madali diyan si Maharlika sa kaso laban kay Poy. Now, ito yung issue. Hindi ho ba kayo nagtaka bakit hindi nabayaran yung sinasabi ko sa inyo na $50? 'Di ba? Ito, sa una. Yan. Failure to timely pay $50. So, may tanong nga dito. Anong nangyari? Bakit hindi nabayaran yan? O kahit na sino man lamang, hindi, di ba, nautusan. Ano to? Is this an indication na nagtatago na po si Maharlika? Sabi niya ganito Kung totoong bakit naman hindi nabayaran yan? Kung totoong nagtatago na si Maharlika, paano siya gagamit ng credit card? Kung wala na nga at sira na ang credit niya for failure to pay kahit minimum payment lang for over a year. At na-report na sa credit bureau yan. So lahat ng credit cards, reduce na ang credit limit. Ibig sabihin pong credit limit,
Ito po yung halaga na limitasyon na pwede niyang utangin. Kung nakakautang siya dati ng, sabihin natin, $100,000 per month, dahil puro sa bad record, bababa na po yan. Baka maging from 100, maging ano na lang yan, $1,000 a month na lang. Ganon, kasi bad record na. Ang ibig sabihin ng credit po sa Amerika, ano to? Utang. Okay? Ano lang yan credit. Yan po utang. No? Sa Pilipinas naman, tatlo naman dito. Amerika, dalawa, credit, debit. Okay? Utang, dadagdagan ka ng kaperahan. Debit, yung kaperahan mo, puro pabawas. Sarili mong pera yung laman ng card mo, ng debit card, ng account mo. Sa Pilipinas po, tatlo yan. Credit, debit, kupit. Okay? So, sabi niya pa, paano siya gagamit ng debit card? Kahit marami na siyang pera, syempre, malalaman ng bank account na pwedeng ma-freeze later. Naku, patay ka, maharli ka. Ganoon din daw sa cheque. At saka, syempre, saan yan pinadala? So, matutuko yung whereabouts. Sabi nga niya, pwede namang mag-utos na lang, pero may natira pa bang may pakialam sa kaso na kagagawa ng paninira niya? Pwede rin sa lawyer, pero mahal yan. Sabi niya, sa tingin ko my conservative estimate for her case is at least $500 per hour. Multi-million-dollar lawsuit yan. At hindi simple. Paktay ka ngayon, maharli ka. Diba? Ay, nako. I'm really excited. Kahit na medyo matagal ito, next year pa. Since, ano na yan, nandiyan na sila dyan sa tinatawag ng discovery. Okay? So, yung mga nakakaintindi dyan sa, sa American jurisprudence, hindi maging mahirap sa inyo to. Dito sa Pilipinas, ibang-iba talaga ang sistema ng Amerika. Mas sa telco lang Ibang-iba Sa Pilipinas, ginamit mo na yung service, tsaka mo lang babayaran. Sa Amerika, gamitin mo muna, bayaran mo muna bago mo gamitin ng service. 'Di ba? Okay, so iyon na natin ito. Nilinaw ko lang po sa inyo na yung kaso po ni Poy laban kay Maharlika, tuloy. Ang na-dismiss lamang dito yung kanyang anti-slap, tapos ang kanyang motion para malusutan yung punitive penalty. Kasi nga naman, kumbaga, nilalakad na ni Maharlika na in case kung matalo ko rito, wag nyo na akong dagdagan ng singil. Yung na lang, yung 2 million na lang. Tapos hihingiin pa nila yun, paliitin nyo. So baka ang ending nito, makipag out of court settlement na lamang si Maharlika. Palagay ko lang may kipag, kasi alam na bang tiisin niya yung 2 million. Diba? So may kipag out of court settlement. Nung tinanong nga namin nun si Poy, kung online kasi press ko niyan kung sakaling makipag out of court settlement, willing ka ba? Willing naman po si Poy. Yung 2 million niya po, okay lang naman daw po siya na magalaw yung 2 million. Let's say maging 4 million, $5 million. Atras niya kaso. De, biro lang. Okay? Hindi raw po niya i-atras. No, hindi raw niya i-atras yan. Gusto niyo mangyari, subukan ng pera si Maharlika. Kasi ganito po yan Sabihin natin na nakatulan si Maharlika, pinagbayad ng korte. Lahat ng kinita niya po, lahat yan, yung kita niya sa YouTube, since lahat kami ay recorded yan sa Amerika, yung tax na namin, kinakaltas na dyan bago pa dumating ng Pilipinas. So lahat po yan. Let's say yung 2 million niya, hindi niya kayang bayaran. Nabayaran lang niya 500,000. So yung 1.5 million, lahat ng revenues niya po sa YouTube, automatic yan, sisingilin po sa kanya ng korte. Siguro pala sa Amerika na ang desisyon po ng korte ay maipatupad. Okay? Ganon. So kung maglabandera siya doon, yung sahod niya, kukolektahin din po yan. May sapat lang na halagang matitira sa kanya. Kaya nga sabi ng isang nakausap ko, malamang ang ending nito ni Maharlika sa dami ng kaso niya, homeless. O kaya lumayas ito sa Amerika, lumipat ito sa lumabas ito ng American territory. Hindi naman makakauwi ng Pilipinas yan. So malamang lipat yan sa mga hindi na part ng Amerika, yung walang jurisdiction ng Amerika sa kanya. Wawa naman.
Kasalanan niya eh. Di ba? Okay. Iwanan natin ito muna.